speaker for tonight is graduated ng CLV on June 18, 2011. At kinisal sila noong October 25, 2014 kay Sis Ana Romero. At sa kasalukuyan, may 4 silang anak. Sina Ayan, Anika, Arabella at Alonso. Ang current service nila is pastor head ng Couples for Christ South B4. Brother and sisters, please give a loud of applause for Brother Audric Romero. Bakit walang tao dito sa... Lagi na lang ganun. No? Ang huli ay nauuna. Dapat ganun no? Good evening! God is good. All the time. And all the time. Una-una po, nais kong ipakilala. Sabi ni Brother June kanina, ang nag-talk pala ng talk number 1, si Father Kevin. No? Galing siya sa parokya namin sa St. Joseph. No? Hindi po ako pare, ha? No, hindi po ako pare. Ako may asawa at ang aking may bahay. Mami, tayo ka naman. Si Sister Ana Romero, no? Ayan. Meron po kaming 4 na anak na ngayon ay nagagala sa MOA. Kasi may yung Manila International Book Fair. So, andun yung mga anak namin. Mahilig sila sa libro So, ngayong gabing ito, sabi ni Brother June, ipagpapatuloy natin kung ano yung ating nasimulan last week. Amen? No? Last week nga, napag-usapan yung patungkol sa pagmamahal ng Diyos. No? Narinig natin kay Father Kevin yung pag-ibig ng Diyos. And earlier, sinabi ni Brother June, 3 mensahe doon sa pag-ibig ng Diyos. Unang-una, yung pagmamahal daw ng Diyos ay naglilikha. God's love creates. Ibig sabihin, kung walang nilikha ang Diyos, wala tayong lahat dito. Amen? Tingnan niyo yung katabi ninyo. Nilikha ng Diyos yan. Amen? Naniniwala kayo doon? Amen? Sabi ni Tito Ronnie, hindi. Lahat tayo nilikha ng Diyos. Itong simbahan na ito, itong lugar na ito'y nilikha ng Diyos. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay nagliligtas. God's love saves, no? Kung hindi tayo niligtas, hindi tayo iniligtas ng bugtong na anak, wala tayong karapatan makapasok sa pinto ng langit pagkatapos ng buhay natin ito. Amen? No, every time we look at the cross, we look at Jesus, tatandaan natin yon. Hindi lang krus, kundi ang Diyos na nakabayubay sa krus. Dahil kung walang Diyos na nagpakasakit at namatay sa krus, wala tayong eternal life after this. Amen? Walang salvation. But, because of the love of God, tayo'y niligtas ng Diyos. At pangatlo, ang pag-ibig daw ng Diyos ay patuloy na nagbibigay. Umaagapay at nagbibiyaya. God's love sustains, no? Bakit ka ngayon buhay pa? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Sino may problema dito? Taas ang kamay. Yung iba, tao ba kayo? Di ba lahat tayo may problema, no? Pero kung titingnan nyo, yung 3 pag-ibig, no? Yung pagpapakita ng pag-ibig, yung God's love creates, ito'y patungkol doon sa Ama. Sa Ama, no? God the Father, who created everything. And, sino yung nagligtas? Yung Anak. And that is Jesus Christ. And yung pangatlo, sino yung nagsusustain sa atin hanggang sa mga oras na ito? Hindi naman natin nakikita ang Ama, hindi naman natin nakikita ang si Kristo. Diba? Sino ang nagsusustain sa atin? The Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yun po ang kasinuhan ng ating Diyos, na patuloy na umiibig at nagmamahal sa ating lahat. Ngayong gabi ito, pag-uusapan natin yung pangalawa doon sa 3.
Sino yun? Ang bugtong na anak na si Yesu Cristo. Tungayan natin itong meron muna tayong question and answer. Ang title po nitong question and answer natin, Two Truths and One Lie. So, sasagot kayo ha, para at least kahit pa paano may background na kayo nung pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Itong tatalakayin natin ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Unang-una, siya daw ay pinanganak sa Nazaret. Siya daw ay pinanganak sa isang sabsaban. Hindi manager ha, manger. No? Sabsaban. At siya ay anak ng karpintero. Alin dyan ang totoo? Ha? Tatlo? Dalawa ang totoo, isa ang hindi. At ano ang hindi? Sino makakasagot? Ako, walang makakasagot. Son of carpenter. Okay, ano Sister Lisa? Son of God. Anong mali? Born in Nazareth. Bakit? Saan siya pinanganak? Bethlehem pala. No? Mamaya papaliwanag ko yung Bethlehem. Siya ay pinanganak sa sabsaban at siya ay isang anak ng karpintero na kung sino yung kanyang foster father? Si Saint Joseph. Si San Jose. Pangalawa, He forgives sins. He never gets angry. He performs miracles. Ano raw dyan ang hindi totoo? Ano sis? Yun. He never gets angry. Bakit? Ultimo ang Diyos nagalit. Kailan siya nagalit? Nung nakita niya sa labas ng templo, ay may mga nagtitinda at nagsusugal. Amen? Imagine niyo ba yung baklaran? No? Baka may magwala doon bigla, no? Pero, yung galit ng Diyos during that time is a righteous anger. Huwag kayong magagalit at sasabihin niyo, okay lang magalit. Dapat nasa lugar ang galit. Amen? Even God Himself gets angry. Pangatlong choices. He died on the cross, He resurrected after 3 days, and He will never come again. Ano dyan ay hindi totoo? He will never come again. Dahil ang pangako ng Diyos, siya'y babalik muli. Kailan? Hindi ko alam. Gusto niyo na bang bumalik ang Diyos? Hindi pa. No? Ayaw pa. No? Ayaw pa. Pero hindi natin alam. Even Jesus Himself, He doesn't know. Only the Father knows. Pero yun ang pangako ng Diyos, babalik siya. 4 choices. Jesus is the Son of God. Jesus is fully God, fully man. Jesus is half God and half man. Ano po yan? Ano po dyan ang hindi totoo? Yan. Jesus is half man, half God, half man. No! Jesus is fully God and fully human. Fully divine and fully human. Siya ay 100% Diyos, ngunit siya din ay 100% nagpakatao. Amen? No? Okay. Panglimang choices. Jesus is our Savior. Jesus is risen. Jesus is an ordinary prophet. Amen. Very good, children. No? Jesus is not an ordinary prophet. He is God. Amen? No? Hindi siya bulaang propeta. Hindi siya ordinaryong propeta. Ngunit siya ay isang Diyos. Siya ang Diyos. At panghuli, ito, maganda. He is a lunatic. May sayad. He raised people from the dead. And He performs miracles. Alin dyan ang hindi totoo? Siyempre yung nagsasabi na may sayad, no?
Wala naman sayad ng Diyos. Walang sayad ng Diyos. Kung may sayad ng Diyos, wala tayong lahat dito na pinag-uusapan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Very good children. Parang 5 out of 5. Galing. Palakpakan niyo yung mga sarili niyo. Dahil dyan, tapos na po yung ating talk. Hindi po, joke lang. No? But, tungayan po natin itong short video na ito patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Patient, I am. Generous, I am. Kind, I am. Humble, I am. Patient, I am. Forgiving, I am. Full of love, I am. I am, I am. Sabi doon sa video, humble, I am. Obedient, I am. Merciful, I am. Forgiving, I am. I am who I am, sabi ni Lord. Sabi po doon sa Mark chapter 8, verse 27 to 30, Now Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way, he asked his disciples, Who do people say that I am? Sino nga ba ako? Sabi nila. They said in reply, John the Baptist, other Elijah, still others, one of the prophets. And he asked them, But who do you say that I am? Peter said, You are the Messiah. Then he warned them not to tell anyone about him. Nung tinanong ng Diyos ang kanyang mga disipulo, sa panahon na tayo magkakasama at maraming mga sumusunod sa atin, ano yung mga naririnig ninyo patungkol sa akin? Sino daw ba ako patungkol, sabi nila. No? At sabi nga raw ng mga iba, siya raw si San Juan Bautista, siya daw si Elias, si Elijah, or pwede din yung ibang mga prophets, no? Na bigla na lang imusbong at pero tinanong ni Kristo ang kanyang mga disipulo, and who is the leader of the apostles? Si Peter, si Saint Peter. At siya ang sumagot. Sabi niya kay Jesus, You are the Messiah. Ikaw ang tagapagligtas. Sabi ni Pedro yun, sabi ng Panginoon, huwag mo yan ipagsasabi. Pero ano nangyari? Pinagsabi pa din. Amen? Pinagsabi pa din dahil ang biyaya ng kanilang pagkakakilanlan kay Jesus ay kailangan nilang ibahagi sa iba. Amen? Ganun din ang nangyayari ngayon sa mga oras na ito dito sa CLP na ito. Kung ako tatanungin sino si Kristo para sa atin, siya ang tagapagubaya, siya ang tagapagligtas, siya ang tagapag-agapay sa amin. Siya ang daan, katotohanan at buhay. Amen? At dahil doon sa aking sariling experience patungkol sa ating Panginoon, ibabahagi ko sa inyo ngayong gabing ito. Amen? No? Sino nga ba si Kristo? No? Sabi, based on the history of man, no? 2,000 years ago, ay may isang Diyos, may isang Jesus na pinanganak sa mundong ito at
nakipamuhay sa tao. No? Sino nga ba siya? Sabi, Jesus was born in Bethlehem. Bethlehem of a virgin named Mary. No? Sabi kanina doon sa tanong, Jesus was born in Nazareth, mali. No? Siya'y lumaki sa Nazareth, pero siya'y pinanganak sa Bethlehem. Ang ibig sabihin po ng Bethlehem, Beth meaning house, Lehem mean bread, house of bread. No? Kaya hindi coincidence na hindi aksidente na doon ang pinanganak sa Bethlehem, because that is the house of bread, and Jesus is the bread of life. Amen? No? Konting catechesis lang, no? Bethlehem, no? And he was born by a woman named Mary. Sabi nga, for God to be human, he needs to be born of a woman. Pwede namang sumulpot na lang ang Diyos dito sa atin. Pero anong ginawa ng Diyos? Siya ay ipinanganak ng isang batang ina, si Mama Mary. Amen? No? Siya ay pinanganak, no? Para ipakita sa sangkatauhan na ang anak ng Diyos ay naging tao. Naging tao. Amen? No? Kaya kung ano yung nararamdaman mo, naramdaman din yan ng Diyos, tatandaan natin yun. Kung titingnan natin ang buhay ng ating Panginoon, nung siya'y pinanganak sa sabsaban. At yung sabsaban na yun ay Hiram. Tatandaan niyo po yun ay Hiram. At nung siya'y pinako sa krus at namatay at nilibing, ang kanyang libingan ay Hiram din. Tatandaan niyo po yun. Ibig sabihin, walang yaman ng Diyos dito sa mundong ito. Walang material na bagay. Lahat ay hiram. Yun ay paalala din sa atin ngayong gabing ito na ang buhay natin ay hiram lang. Amen? Kulang na lang tumawid ako sa dalawang. Pakitanggal na ako. Ayaw nila lumapit sa akin eh. Alam nyo, galing ako sa sakit pero magaling na ako. Yan, lapit po. Yan. Kung sinong lalapit, may grasya ang Diyos. Thank you, Brad. Ano pangalan mo, Brad? Brad, Jo Marie and Sister Angelica. Maraming salamat po. Dahil lumapit kayo, lalayo naman ako. Kasi hindi ko makita yung laptop eh. Pangalawa, he grew as a young carpenter in Nazareth. Napakapayak ng buhay. Karpintero ang tatay. Huwag nating nilalang. Dahil yung trabaho ng kanyang ama ang nagtaguyod sa kanila. Alam niyo kung mapapanood niyo yung series na Chosen sa Netflix, no? Bago magtawagin ni Kristo yung mga disipulo, may encounter doon eh, ni Jesus kasama yung mga bata na naglalaro. At nung na-encounter ng mga bata si Jesus, alam niyo anong ginagawa ni Jesus? Naggagawa siya ng mga laruan, mga furniture. Kasi karpintero siya eh, anak siya ng karpintero, kaya yun yung ginagawa niya. At kung ano man yung mapagbentahan niya doon sa mga nagawa niya, yun ang kanyang kakainin. Amen? Kaya napakapayak ng buhay ng Diyos. No? Ang kayamanan ba ang magtataguyod sa atin sa buhay na ito? Hindi. Bakit? Dahil ang Diyos, payak lang ang buhay. Amen? No? He was never more than 150 kilometers from his home. Nung tinitingnan ko sa Google, ano yung 150 kilometers from Parañaque? Siguro mga Tarlac. Mga Tarlac, no? Tarlac. Mga Paniki, Tarlac, no? Ganun kalayo. Ganun lang kalayo ang mga nilalakbay ng Diyos, ng ating Panginoon. Pero bakit umabot dito ang kanyang salita?
Hindi ba kayo magtataka doon? Di ba? Lalakbay, babalik, at wala siyang sariling bahay. Tatandaan niyo yun, no? Wala siyang sariling bahay. Natutulog sa kung saan, at kung minsan nakikitulog din sa kung saan. Pero bakit siya naglalakbay? Upang ipahayag ang mabuting balita. Amen? No? Walang makakapigil sa Diyos. Kahit ganun lang ang kanyang nilakbay, ang importante, pinag-uusapan natin siya sa mga oras na ito. Amen? Wala pang mga Facebook noon, wala pang YouTube. Pero dahil sa kasipagan ng Diyos, umabot ang kanyang salita, at ngayon, meron tayong pagkakataon na mabuhay sa kabilang buhay dahil sa Kanya. Amen? Amen? Amen. He did not have a school like Socrates, Plato, and Aristotle. Hindi nakapag-aral ang Diyos. Pero saan galing ang kanyang wisdom? Sa Kanya. Dahil siya ang Diyos. Amen? Kaya nagugulat yung mga Pariseo, even Mama Mary and Saint Joseph was shocked when Jesus is conversing with the Pharisees. Di naman nag-aaral yung anak namin Paano niya nalaman yun? Because He is God. He is the Son of God. Amen? He has the wisdom. He has the wisdom. And kahit wala siyang pinag-aralan, wala siyang hindi katulad ng mga ibang mga pilosopo sa ating history. No? Bakit natin siya pinag-uusapan at bakit tayo naniniwala dun sa kanyang mga turo na hindi naman natin alam kung saan nanggaling? Di ba? Pero naniniwala tayo dahil siya ang Diyos. He did not have an army like Alexander the Great, but he was a magnetic leader. Wala siyang lupon ng mga sundalo. Ilan ang kanyang lupon? 12. Yung isa, pinagkanulupa siya. Amen? At ang komposisyon ng kanyang mga tagasunod ay mangingisda, tax collector, ano pa? Mga basag ulo. Tandaan niyo yan. They are not perfect, but God chose them. And because God chose them, they were able to spread the love of God unto us, hanggang sa atin. Kaya pag tayo tinawag ng Diyos, huwag tayong magtataka na, kaya ko ba yun? Parang wala naman akong karapatan. Pero kung titignan nyo, yung kanyang mga tagasunod, dahil nga siya'y, sabi nga, magnetic leader, naniwala sa kanya yung mga tagasunod niya, kinaya nila yung pagiging tagasunod sa Diyos. Amen? Itong mga naglilingkod na ito, lahat yan dati mahiyain yan. Ngayon din naman, mahiyain pa rin sila. Tingin ko naman. Amen? Nahihiya pa kayo? Kasi pangit yung wala nang hiya. Ang pangit pakinggan, di ba? Walang hiya. No? Wala, nahihiya pa rin naman tayo. Pero meron tayong lakas ng loob na ibahagi ang Diyos dahil alam natin, meron tayong sinusundan na katulad niya. Maniwala kayo hindi. Bago kami umati ng CLP, hindi ako nagsasalita. Kahit pitpitin niyo yung pako. Maniwala kayo. No? Patuloy yung asawa ko, nung hindi ako nagsasalita, kung anong tanong sa akin, yun lang din ang sagot. Kung hindi ako sumagot, bahala kang mabwisit. Pero ngayon, napakadaldal ko na. Bakit? Dahil kay Lord yan. Amen? Because I believe in Him. Because He is the teacher that I always look up to. Amen? No? Price of faith. No? Sabi sa history, no? Sa history ng ating buhay, lalong higit for the past 2,000 years, ang Diyos daw bumaba sa lupang ito
upang ituro kung paano manampalataya. No? Paano tayo manampalataya at magtiwala sa Diyos. Paano niya yun ipinakita? Unang-una, pinakita niya yun sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga kasalanan. Pagpapatawad sa kasalanan, paano maniniwala? Bakit? May isang yugto, sasabi doon sa Mark chapter 2, verse 5 to 7, kung saan, when Jesus saw their faith, He said to the paralytic, "Child, your sins are forgiven." Now some of the scribes were sitting there asking themselves, "Why does this man speak that way? He is blaspheming. Who but God alone can forgive sins?" No? Pero pinakita yun, no? Ito yung yugto, ito yung nangyari. Si Jesus nasa isang bahay at nagsasalita siya doon sa mga nakikinig sa kanya, punong-puno ng tao. Hindi lang sa loob ng bahay, bagkus hanggang doon sa labas. At merong isang paralitiko na bit-bit ng 4 na magkakaibigan. Kaibigan nila yung paralitik, no? At gusto nilang mapagaling. At gusto nilang dalhin kay Jesus Christ. So anong ginawa nila? Umakyat sila ng bubong. Wala silang pakialam kung kaninong bahay man yun. Binutas nila yung bubong at binaba yung kanilang paralitikong kaibigan. Hindi lang nasabi sa Bible kung sino yung gumawa ng bubong kasi butas. No? Pero, ano nangyari doon? Sabi dito, pinatawad ng Diyos yung paralitik. At dahil doon sa kanyang pagpapatawad, siya ay gumaling. Amen? No? Kaya tinuturuan, no? Sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagpapagaling sa paralitiko, natuto ang mga tao na manampalataya at maniwala sa Diyos. Amen? No? Pangalawa, Jesus claimed to possess all power in heaven and on earth. Sabi sa Matthew 28 verse 18 to 19, then Jesus approached and said to them, "All power in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Again, He said this to His disciples, to His apostles. At naniwala yung mga apostoles na siya nga, He claimed by Himself that He is God. At alam nila, at nakita at pinakita ng Diyos sa kanila, ni Jesus sa kanila, yung tunay niyang kapangyarihan. No? Again, kung papanoorin niyo yung series na Chosen, maganda yun. Bakit? Magandang pinakita doon kung papaano tinawag ng Diyos isa-isa yung mga apostoles. At sa bawat pagtawag, merong milagrong nangyayari. At sa bawat milagrong nangyayari, ibig sabihin, merong kapangyarihan na ipinamamalas ng Diyos. Amen? Sino dito ang tingin nila ay nakatanggap na ng milagro mula sa Diyos? Taas ang kamay. Sa inyo. Tayong lahat meron, no? Milagro. Biyaya. Alam niyo, maraming biyaya ang naidulot ng Diyos sa aming buhay. Pero, alam ko din na kapag dumarating ang bawat pagsubok bukas o sa susunod pa, alam ko na may Diyos na meron akong sasandalang Diyos. Amen? No? Bakit? Kasi ginawa niya ngayon before. Yun ang panghahawakan natin. Kaya nga ang sabi ng Diyos, no? Nung sinabihan ng Diyos, humayo kayo at basbasan nyo ang mga nakakasalumuhan nyo, ang mga may sakit, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. No? At naniwala yung mga disipulo. At dahil sa kanilang paniniwala at pananampalataya, nagkatotoo
yung pangako sa kanila ng Diyos. Amen? Bakit? Again, because they believe Jesus has all the power, not only on earth, but also in heaven and earth. Amen? Pangatlo, Jesus claims straightforwardly to be God. Maniniwala ka ba, Brother John Marie, na pag sinabi ko, ako ang Diyos? Maniniwala ka? Hindi. Bakit naman? No? Mahirap maniwala, ano? Mahirap maniwala. Pero pag sinabi ko, ako si Piolo, maniniwala ka? Hindi pa din. Hindi pa din. Brad, magpa-check up ka ng mata. Joke lang. Joke. Di ba? Mahirap maniwala. Pero pag sinabi ko, ako si Audrey Romero, maniniwala ka. Bakit? Kasi may name ano mo. Di ba? But Jesus made straightforwardly to be God. Sabi sa sa John chapter 8, verse 56 to 58, Abraham, your father, rejoiced to see my day. He saw it and was glad, so that the Jews said to him, you are not yet 50 years old. And you have seen Abraham. Nakita mo na si Abraham. Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, before Abraham came to be, I am. Bakit? Dahil nung nilikha ng Ama ang mundong ito, nandun ang anak. Amen? Kaya yung sinasabi ng mga Pariseyo na wala ka pa nga 50. Sasabihin mo, nakita mo na si Abraham? Hindi. Hindi totoo yun. Pero ang sabi ng Diyos, no? Bago pa si Abraham, ando na ako. No? At kung ang Diyos, no? Ano kaya yung pakiramdam natin kung tayo yung nasa sapatos o nasa tsinelas man lang o nasa paa ng mga apostoles nung na-encounter nila si Jesus? Ano kaya ang pakiramdam? No? Alam nyo, ang unang tagasunod ng Diyos ay si Maria Magdalena, si Santiago, St. James the Lesser, and one of the first apostles was St. Andrew. Si St. Andrew. Hindi si St. Peter. Si St. Andrew ay kapatid ni St. Peter. Siya ang nag-akay kay San Pedro patungo kay Kristo. Bakit inakay ni San Andres, ni St. Andrew ang kanyang patungo kay Kristo? Dahil nung nakita ni San Andres na ang Mesiyas ay nandito na, ito na yun. Totoo to. Totoo. And Jesus Himself verified. Hindi nga lang sinabi ng Diyos mismo, hindi lang si Kristo ang nagsabi. During the Transfiguration, di ba? Kung saan nagdadasal ang Panginoong Jesucristo sa tuktok ng bundok at nandun si Santiago, si San Pedro, at si San Juan, may nagsalita, di ba? Sino yung nagsalita? Yung tatay, the God the Father. This is my beloved Son. Listen to him. Amen? Ibig sabihin, totoo na siya ang Diyos. At dahil dun sa mga nakita at experiences ng mga apostoles, sila'y naniwala at nagtiwala sa Diyos. Amen? Yan. Ngayon, pag-usapan naman natin, sa tingin nyo, si Kristo ba ay nagsisinungaling? Si Kristo ba ay may sayad? O si Kristo ba ay Diyos? No? Tatlong pamantayan. Sabi dito, kung si Jesus, kung si Kristo ay nagsisinungaling, malamang wala nang sumunod sa Kanya. Amen? Kung si Kristo ay may sayad,
malamang wala na rin susunod sa kanya. Sumunod sa kanya. Di ba? Kung ako may sayad, maniniwala ba kayo sa akin? Hindi. No? Yung asawa ko, naniniwala ka ba sa akin? Sabi ng asawa ko, paminsan-minsan. No? Totoo naman yun. Dahil hindi naman ako si Kristo. Meron pa rin akong pagkukulang. Pero dahil sa pagkakakilanlan natin sa Diyos na hindi siya sinungaling, na hindi siya, wala siyang sayad, wala nang pagpipilian. Ang pagpipilian na lang natin na siya ang tunay na Diyos. Amen? No? Jesus is the Son of God. He is Lord. Basahin natin ng malakas. Jesus is the Son of God. He is Lord. Isa pa nga, parang wala kayong paniniwala. Isa pa, Jesus is the Son of God. He is Lord. Tunay nga, mga kapatid, ang si Kristo ay ang ating Diyos. Kaya yung nagsasabi, maraming nagsasabi na sila yung anak ng Diyos, hindi totoo yun. Bakit? Yung iba nga nakakulong na. Wala akong sinasabi. Amen? No? Di ba? We have only one God. Alam niyo, yun po yung pananampalataya ng ating pagiging katoliko. No? We have only one God. Tatandaan natin yun. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ilan ang Diyos natin? Parang di kayo convince, Ilan ang Diyos natin? Isa. Trinity. Holy Trinity. Iisa ang Diyos. Sa persona ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Iisa lang sila. No? Kung gusto nyo i-explain ko yun, baka hindi tayo umuwi. No? Even St. Augustine, no? Hindi niya maunawaan yun. Pero yun ang pananampalataya natin eh. No? Sila ay iisa. No? Dahil sila ay iisa, no? Tayo'y patuloy na mananampalataya sa ating Diyos. Amen? No? Kaya nga mga kapatid, bilang pagpapahayag na si Kristo ang ating Diyos, no? Dapat din may paglago din tayo bilang mga Kristiyano. Kung kilala natin si Kristo, dapat may paglago rin tayo sa pagiging isang Kristiyano. No? The name itself, Christian, from the name of Christ. Amen? Christ. No? And gusto natin, kung kilala natin ng Diyos, kahit pa paano, nagiging kawangis na tayo ng Diyos. Di ba? Di ba gano'n naman yung mag-asawa? Di ba? Pag mag-boyfriend and girlfriend, gano'n, di ba? Minsan, sasabihin ng mga tao sa atin, kamukha mo ni yung asawa mo. Di ba? Totoo yun, no? Dahil sa tagal nating magkakasama, magkakamukha na kayo. Sabi nga, di ba, may kataga tayo, birds with the same feather flocks together. Sana tayo bilang tagasunod tayo ng ating Panginoong Jesucristo, sana tayo ay maging mabuting Kristiyano. Ano nga ba tayo magiging isang mabuting Kristiyano? Jesus' entire life is salvation. Ibig sabihin, nabuhay siya sa mundong ito upang siya'y mamatay para sa ating lahat. In short, His life is selfless. Selfless, no? Jesus reveals His true identity, no? Sabi nga, it is through the cross, Jesus reveals His true identity. Bakit? Kung walang Diyos na nagpakasakit sa krus, wala tayong kaligtasang pinag-uusapan. Amen? Kung ang Diyos ay makasarili, pwede namang di ako magpakasakit at mamatay. Bahala na si Joe Marie dyan. Bahala na si Audrey dyan. Kung ano yung ginawa niyang kasalanan, bahala siya dyan. Diba? Sabi nga, every action
as a corresponding reaction. Kung may kasalanan ka, meron kang kaparusahan na makakamit. Di ba? Kung meron kang biyayang dinudulot sa iyong kapwa, may biyayang babalik sa iyo. Pero sa Diyos, anong ginawa ng Diyos? Si Audrey, kahit makasalanan yan, dahil mahal ko siya, magpapakasakit ako para sa kanya. That is the salvific way of the life of Jesus. Ganun na lang ka-importante ang sangkatauhan. Tatandaan natin, no? Nung naalala ko yung salitang katagang sacrifice, no? Nung unang panahon, yung sinasabing sacrifice, di ba, para ma-please ang Diyos, papatay ka ng tupa at isa-sacrifice mo yon para sa Kanya. Para yung mga panalangin mo, dinggin niya. Di ba? Ganon ang ginagawa ng mga tao bago nung mga unang panahon. Pero biruin niyo mga kapatid, kung titingnan natin ang buhay natin ito, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ng ating Ama sa langit, He sacrificed His Son to all of us. Ganun na lang tayo kahalaga. Tatandaan natin yun. Ganun tayo kamahal at kahalaga sa mata ng Diyos. Ganun tayo kahalaga sa mata ng Diyos. Kaya nga, dapat hiyang-hiya tayo sa Diyos na pag tayo'y tinawag, tayo'y dapat lumapit agad. Amen? Sino sa atin ang magbibigay? Kunyari, Brad Jo Marie, pasensya ka na. May 1,000 ka dyan? Wala. 100 na lang. Meron, bibigay mo ba sa akin? Okay daw. No? Lambaw yan, ha? No? Yan. Thank you. Thank you, Brother Aris, ha? Mr. Lisa. Pero, ito ba'y bukal sa loob mong binibigay sa akin? Bakit mo ibibigay sa akin? Nanghihingi ako. Tama. No? Magbabalik ko na sa iyo, kahit hindi ka nanghihingi. No? Dahil sa iyo yan. Sabi ni Brother Jo Marie, nanghihingi ako kaya niya ako binigyan. Pero tayo, hindi naman tayo nanghingi ng kaligtasan. Pero binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa atin. Bakit? Dahil mahal na tayo lahat. Amen? Mga kapatid, ngayong mga oras na ito, hindi aksidente na nandito kayo sa CLP. You are called by God. Not because God has may hinihingi ang Diyos sa atin. Hindi. Nandito kayo dahil may gustong ibigay ang Diyos para sa inyo. Amen? Yun lagi ang baunin natin sa buhay natin. Sa bawat pagtawag ng Diyos, tayo nagandang. Kaya sa pagtawag ng Diyos sa atin, no, dapat kahit papano, yung ating buhay, sa susunod na araw, panibaguhin din at lumago. Amen? No? Again, through the cross, we knew who Jesus was. No? Sino nga ba itong Diyos natin? Sabi ng mga ibang relihiyon, pag nakikita nila yung ating Diyos, sabi ng iba, ano ba yung Diyos nyo? Patay. Yung iba sa amin, yung Diyos namin, nakasakay sa karwahe, lumilipad. Yung sa inyo, patay. Pero isa lang ang sagot doon. Yung Diyos namin, nagpakasakit at namatay sa krus para ikaw ay mabuhay. Amen? No? Hindi laging maganda ang imahe. Pero kung yun ang titingnan natin, dahil yun sa pag-ibig ng Diyos. The cross is the means by which we can truly know Jesus. Sabi nga po, when we truly know Jesus, when we take Him as our Lord and God, when we develop a personal relationship with Him, then we become truly Christian.
pag magdudulot tayo ng maraming oras katuwang ang Diyos, tunay nga magiging katulad natin siya. Amen? Alam niyo, sa CLP, every time tatayo tayo, magdadasal, mag-grouping kayo, magdadasal, and every prayer is an encounter with Jesus. Amen? Tinuturuan tayong mapalapit sa Diyos. Kung wala tayo dito, kanino kaya tayo mapapalapit? Alam niyo na yun, kung kanino. Sabi ni St. Paul, ni St. John Paul II, "It is Jesus that you seek when you dream of happiness. He is waiting for you when nothing else you find satisfies you. He is the beauty to which you are so attracted. It is who provoke you with that thirst for fullness that will not let you settle for compromise. It is He who urges you to shed the mask of false life. It is He who reads in your heart your most genuine choices, the choices that others try to stifle." Alam niyo po, this past week, ako po'y may sakit. Almost 1 week akong may sakit. Halata naman sa boses ko until now. Pero hindi ko hahayaan yung pagkakataon na sa pagtawag sa akin ng Diyos, gagawin ko yung kanyang misyon. Amen? Because whatever we do, especially in pursuing our love for Jesus, it will penetrate into His heart and to our heart as well. Kung gusto nating lumalim ang ating relasyon sa Diyos, maglalaan tayo ng maraming panahon katuwang niya. Amen? No? Huwag tayo maghahanap ng ibang katuwang sa mundong ito because only Jesus can satisfy. Amen? My dear brothers and sisters, what it means to be a Christian? To be a Christian is to have a personal relationship with Jesus. Mula ngayong araw na ito at sa buong buhay ninyo, maglaan kayo ng panahon para kay Kristo. Amen? Amen? Ayan. A Christian is a person of faith, hope, and love. Ang isang Kristiyano hindi bugnutin. Ang isang Kristiyano hindi mainitin ang ulo. Ang isang Kristiyano ay puno ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Amen? Sa tingin nyo, may problema ba ako? Ha? Sino nagsasabing meron? Meron. Meron. Pero halata ba? Hindi naman halata. No? Marami kaming problema. Pero ako'y isang Kristiyano na patuloy na maniniwala sa Diyos at dahil sa aking paniniwala sa Diyos, patuloy akong magbabahagi ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa iba. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Sabi ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, "The Lord knows those who are His." Alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Sana lahat ng nandito ay kay Lord. Amen? No? Kaya next week, babalik ulit kayo. Amen? Amen? Amen. Dahil alam ng Diyos kung sino kayo. No? He is waiting for you to embrace Him with all your heart and for you to be called His an authentic Christian. My dear brothers and sisters, tonight, we have known Jesus. Yung iba nagsasabi, ito pa, kailangan kong i-correct, Papa Jesus, no. He is our brother. No? Diba sabi nga doon sa awitin, si Kristo, kuya ko, akayin mo ako. Amen? He is our brother. He is our friend. And not but not the least, He is our Lord. Amen? Hindi siya Papa Jesus, kuya. Amen? Kaya pag may narinig kayong bata na nagsasabi ng Papa Jesus, mali yun. He is our brother. Amen? And with that, my dear brothers and sisters,
Jesus loves you, and Mama Mary loves you. And with that, may God be praised. Maraming pong salamat.